Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Ngayon ipagpatuloy natin ang series na ito at parang discussion rin lang ito ang akin gagawin sa inyo sa ngayon dahil ongoing na, okay naman lahat ng parameters niya dyan. At sa oras na to is 10:45 ko, kailangan hindi ako lumagpas ng mga 15 minutes sa pagbibideo nito. Okay, now for the past days na hindi ako nakapag-upload ay na nagmuni-muni muna ako kung ano ba ang maganda sakali na mag-proceed ako sa pag-alaga nitong tilapia. So still hindi naalis yon dahil napakarami kong napanood na kahit saan sa Google or whatever na regarding sa kanilang opinion. Mayroon nag-try nitong biofloc at na-failure. At ngayon, makita mo dyan sa kaway-kaway na channel. At ngayon, naglipat sa earthen pond, pero mayroon nilagay siya doon na HDPE na Luna. So, napakalaking gastos yun. Kung sa tingin niya ay gumanda siya doon, then maganda, siguro tuloy-tuloy na nila. Kasi nga, malaking gastos yun, una-una sa trapal. Malapad ang HDPE na yon. So equivalent doon malaki sa startup. So tayo hindi naman tayo malaki. Paunti-unti lang. Pero I still desired na ipagpatuloy yung tilapia na hatchery. Ang problema ko nga dito isa is wala akong tao na sakali mag-training ako sa SIFDIC ay maiiwan ko sa ng 2 weeks. Habang sige ang ng search ko, nakakita ako ng isa naman na maganda na oportunidad na pwede rin makapagturo sa akin. Ang tawag nila is mentorship. Hindi ko lang muna sabihin sa inyo, Dasel, hindi pa final to. So, ang mentorship program nila ay ang condition is turuan nila ako from pond preparation, sabi ko nga biofloc, until harvesting time, doon mag-i-end ang kanilang mentorship. So, napakahaba na tiempo na sufficient enough na matuto na ako. Whereas sa SIFDIC, yes, okay. They are really legit. Ang kaso lang dami kong mga bagay-bagay na isaalang-alang. Iwanan ko talaga to and then wala pa akong tao sa ngayon na nakita na pwede kong maiwanan at maturuan. Lalo na kung sa gabi, halimbawa mag-brown out at ang solar ang aking backup dito. So ito kailangan turuan ng tao. So wala ako ngayon yan ng tao pa na nakita. Alam natin na ang biofloc ay talagang a little bit technical ito. Marami din ako nare-receive sa inyo ng mga payo-payo na kailangan i-drain or para maalis ang ammonia and then kung ano-ano, various ang topiko na nire-recommend sa akin. Pero tandaan natin lahat-lahat, huwag tayo magpagulo ng ating isipan. Just solve the problem one at a time. So ang sa akin dito, na-resolve ko na ito. Wala na yan problema dahil nagababa na ang kanyang ammonia. So huwag na tayo magpagulo, just focus on one little thing at a time na ma-resolve ninyo ang isang problema. Hindi na tayo kailangan na magiging expert pa tayo, mag-study tayo kung saan-saan, ng mga fishery courses, at magiging magaling. Magiging magaling tayo so long na nandito sa puso ang inyong interest at desire na itayo ang isang proyekto. Diyan ako naniniwala at sa totoo ay yan naman talaga ang tunay. Nothing can replace the interest of someone na sobra-sobra ka interesado na tahakin ang ganitong field. Kailangan lang taimtim tayo, magdadasal tayo sa Panginoon at saka laging i-monitor ang mga parameters. Ano bang mga parameters na yon? Simple lang naman pH ang una, tapos ammonia which is toxic, and then nitrate, and then ano pa ang nandidiyan? Dissolved oxygen. So katulad sa akin, sobra-sobra na yung
aerator ko, then hindi na ako nag-worry. Actually, na-umorder pa rin ako ng dissolved oxygen meter. At ilang araw, makakita nyo rin dito pag dumating na kasi i-unbox ko siya at saka itesting ko. Now, ang masabi ko lang talaga lagi-lagi, please have patience in ourselves. Wala tayong alam. Yes, wala tayong alam. But that doesn't mean na pwede na yan magkapag-block sa atin pangarap na mararating. Walang ganyanan. So, magiging magaling din tayo, rest assured by way of your experience. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon na hayaan ka niya na ma-failure ka. Kung ma-failure ka man, consider it as a stumbling block. Ganyan lang talaga yan eh. Kung may ginawa tayo na isang bagay, naturally, mayroong dalawang factor lagi dyan. Either failure or success. But wag na tayo tumingin sa failure. Doon tayo sa success dahil yon ang makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Okay, hindi nyo ba alam, itong background na makikita nyo, kahit wala pa nga ako pera dito, ay pinaparedy ko dito sa kasama ko. Dito ko gagawin ang either isa or dalawa na tangke ko, which I decide still na magiging kapal. Hindi na ako sa concrete, kasi ang concrete, alam nyo naman, napakalaking pera. Kabilya, simento, ilandib mo pa. Samantala kung kapal, ayusin mo lang ang nilalagyan niya doon, and then may support ka sa tagiliran, tapos na. Magbilang tayo ng 5 taon, kung 5 taon ang kanyang buhay. At sa tingin ko, sa 1 taon lang, bayad na siya. Ang gawin mo na lang naman, expand mo naman para makapag halinhinan. So, hindi mahirap ang ganon. Importante na kapag simula tayo, please start. Kung mayroon kang maliit yan, kahit ilan lang, 4 feet diameter, ang lalim lang, kailangan at least 3 feet pataas. So, ang nakukuha mo doon, kung hindi ka man nanalo, ang nakuha mo doon is experience, which is very important sa ating success. Kapag hindi ka nag-start, halimbawa, hindi ka nakapagsimula, sure ball, ang oras ang kalaban natin lahat. Dahil ang oras ay hindi tumitigil. Keep on ticking yan. Seconds, gumagana yan. So kung hindi ka pa tayo nakagawa ng isang bagay na ating nagustuhan sa mundong ito, ay yan ang totoong tunay na failure. So katulad dito sa akin, I am really expecting, kahit wala akong ipundar dyan, nag-i-expect na ako. Who knows, kung mayroong grasya na dumating, okay, go. Go na tayo. Dahil yan lang naman ang buhay eh. As long na may strong and burning desire tayo sa puso, rest assured ay ang Panginoon ang gagalaw doon. Paniwala ko yan. Ako, pareho lang naman tayo newbie. But, hindi yan nakapag-stop sa akin. Never at all. Dahil napakarami ko nang nadanasan sa mundong ito. Hindi ko na isa-isahin kasi hindi maubos ang oras ko sa isang videohan lang. Napakahaba ng panahon na pros and cons sa mga negosyo. At sa ngayon, retired na ako. Ganito pa rin. So, bakit ba nag-isip ako nitong tilapia? Kasi one need lang noon na wala akong ulam. Malayo-layo din ditong bilihan ng mga isda, mga karne, wala na ako. Isda, malayo-layo. So, may motor ako, pero walang mautosan eh. So, doon nagsimula ang interest, ano kaya kung mag-grow ako ng tilapia para lang sa akin. Pero, from there, nag-study ako hanggang lumaki ng lumaki ang aking desire at humantong na sa bioflow. Huwag tayong matakot. Sabihin ng mga professional or mga expert, no, don't believe them. Believe in yourself kung ano ang iyong interest at ano ang sigasig mo na matuto, yun ang patiniwalaan mo. Hayaan mo sila, ano nga ang sabi ni Steve Jobs, hayaan mo sila na i-drone ka lang nila sa kanilang opinion. Na kung humina ka doon, ay titigil ka. Pero huwag tayo panghinaan ng loob. Ganon lang yan. Consider it sometimes failure is your greatest success. Gamitin mo siya na mapakinabangan mo. Like stepping stone ba?
Pakinabangan mo ang failure na yon, dagdagan mo ang baitang na yon, and then until such time na magiging successful tayo sa ating mga hangarin. Don't stop. Sabi ko sa inyo, don't stop. Kahit maliit na bagay lang, mag-grow ka dyan. Kahit sa 200 liters na dyan, pwede din eh. Huwag yun makapanghina sa isa't isa sa atin. Go for it. So, ito, ang nakita nyo sa kapaligiran ko, yan ang simulan ko. Malapad pa ito, but plano ko is idahan-dahan lang. At matutupad yan, sulong na buhay lang ako. So, ano pa? Kapag makinig tayo lahat dyan sa YouTube, sa Google, okay, theory yun eh. Sa YouTube, may kanya-kanyang opinion. Kung minsan manghihina ka sa sasabihin nila. Pero hindi ako nanghihina. Akin yan pinapakinggan ang sinasabi nila. Pero minsan may makuha ka, minsan wala. So, doon lang kayo pumunta sa may mapagkukuhanan kayo ng totoong informasyon. Sa akin siguro, hindi naman kayo makakuha talaga ng pang-experts na advice. Ang akin lang, I keep on going. Isang bagay na aking naaral ay talagang hindi yan mawawala sa akin. Basta ang parameters lang ng isda para sa kanilang kalusugan ay ating alam. Yun naman kaninang na-mention ko eh. Konti lang eh. pH, ammonia, nitrite, ano pa? Clean water, clean supply of water. Technical na ang iba doon. Wala na. And then may probiotics naman tayo. Good quality feeds. And then, kailangan ang iyong lagayan ay hindi iyon maapektuhan if in case na may heavy flooding or may bagyo. Huwag na tayo magpagastos ng todo. Kung sa tilapia kayo magsimula, sabay tayo. Ay doon nga, wala aerator yung pinuntahan ko, yung binilhan ko nito. Bakit nabuhay mo naman ang similya na yon? At saka yung breeder niya. Humihinga naman eh. So, dito ako sa Biofloc, dahil sa Biofloc, heavy ang kanyang high density. Naaral ko nga, may stocking density na na-encounter ko, 280 per cubic meter. 280 fish per cubic meter ang kanyang stocking density. So, kung malaki yun, malaki. So, yun guys, ano bang oras na? Kasi ayaw ko patigalan to. 10:57, malapit na to. So, yun ang ating gagawin lahat. Huwag kayo maguluhan. I am telling you, kapag naguluhan kayo, talo na kayo. At saka huwag nyong i-entertain ang napakaraming recommendation sa inyo. Never. Just choose kung ano ang sinabi ng teknolohiya. Hindi mo na kailangan yung mga malalalim, yung chemist, mag-chemist tayo. Anyway, na-explain ko lang naman ang parts per million kasi kailangan eh. Inaral ko siya. Itong mga nitrogen cycle. Mga ano yan? Anong tawag yan? Mga, I think, sa botanist yan. No? Study of mga living things. So, yun sa kanila, expert sila doon. Huwag na tayo makipag-debate sa mga expert kasi inaral na nila yun eh. Kung ano lang sa tingin natin, maobserbahan natin isda, okay. Ayun, okay na yun. Kumbaga, yan ang layman's term. Kung nabigyan natin sila ng ganito at walang namatay, okay. Pag may namatay, aralin natin bakit. Ganun lang kadali. Hindi mahirap ang pag-alaga ng ating aqua. Napakagaan gawin. Ay, kung mag-alaga nga kayo ng mga sisiw, ay napakahirap talaga. Sa sisiw, ay sus. Sabihin ko sa inyo, nag-start ako ng 2008, nag-end lang, ito lang ang sobra-sobrang kataas ng feed, siguro a year ago. Sobra-sobra. Imagine na skilled ko sa pag-alaga ng sisiw hanggang mapaitlog sila. So, ayan, katiting lang ito. Itong aqua na to, katiting lang to kung i-compare doon sa ating mga pag-alaga ng paitloging manok. Napakahirap yon. So, huwag na natin pangarapin. Sakit sa ulo dahil nga sa sobrang mahal ng feeds. Dito na tayo sa aqua. Maliit lang ang feeds ko, hindi pa naubos kukonti-konti. Tapos may probiotics pa. So, doon na tayo. Samahan nyo ako. And then, lagi ako magtuturo sa inyo dito. Ay, may isa pa nga pala. Either pang safe deck, ang single in the battery 5, ang problema ko, wala akong maiwanan. And then magstay pa ako ng 2 weeks doon sa Iloilo.
Now, yun ang mga problema ko, inasinalang-alang ko. Whereas ang mentorship, hindi ko pa ito na-experiencehan kung how true ba ito. Pero nagsasabi naman sila na 20 years experience nila sa fisheries, sa pag-alaga ng aqua, at may ano talaga, may mga alaga ang nagamentor. So, at saka thinking na hindi na ako mag-alis dito at bibigyan nila ako ng lahat-lahat ng preparation. So, siguro mas okay na ako dito. Hindi magkalayo ang kanilang fee. Saglit lang kasi at ang haba pa ng kanilang turo. Bigyan nila ako ng mentorship, ng advice eh. So, napakaganda na rin. So, I think yun na, kung ano oras na nito, dagdagan natin, 11 na. So, yun, magtatapos na dito kasi ayaw ko yung mahaba magbigay sa inyo. Sa sunod naman, guys, at nasabi ko lang sa inyo na yan po ang aking future na lalagyan ng another hatchery. Dahan-dahan ko lang. So, yan po ang makita nyo. Napakaganda yan. Pure sunlight. Kung sabihin naman natin na ang ulan daw kalaban ng pH, kailangan ma-drain mo siya. Mayroon ka kailangan doon paraan na paano mag-drain kung heavy rain. So, kailangan mayroon ganon. Kasi sure ball na nandyan sa taas lang ang tubig ulan. So, kailangan may pang-drain ka talaga na matanggal siya. So, palayan yan dati dito. At sa ngayon, hindi naman na ako magpalayan. So, the best yan dito na ipatong ko lang ang trapal. Then, maggawa pa rin ako ng yung steel matting na yan. At titingnan natin kung anong mangyayari pa sa sunod. Okay guys, take care. At hanggang sa muli na pagbabalik. God bless you always. And kung mayroon kayong mga nasa puso nyo, just comment down below. I am ready to answer. Take care and magtulungan tayo sa ating advocacy. Bye!